Naisip nyo na ba kung bakit habang tumatanda tayo, ang mahimbing na tulog ay parang nagiging isang marangyang bagay na gustong-gusto natin pero mahirap abutin? Parang paglampas ng isang partikular na edad, normal na lang ang walang tulog na gabi at mababaw na pagtulog. Pero hindi ito ang dapat. Ang malusog at sapat na tulog ay para sa lahat, anumang edad. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 8 ginintuang tuntunin para sa malusog na pagtulog, lalo na para sa ating mga nakatatanda. Kaya maghanda na para malaman ang mga nakakagulat na impormasyon at buwagin ang ilang maling akala. Noon, karaniwang paniniwala na ang mga matatanda ay kailangan lang ng mas kaunting tulog. Pero ang mga pag-aaral ay nagpapakita na hindi naman talaga nababawasan ang pangangailangan ng ating katawan sa tulog. Ang nagbabago ay ang kalidad at ang ritmo nito. Madalas nating binabaliwala ang mga pagbabagong ito na nagiging sanhi ng matinding pagkapagod at bumababang kalidad ng buhay. Kaya, ang panuntunan numero 1 at marahil ang pinakamahalaga, ang pagiging regular ang pinakapangunahing prinsipyo. Isipin ninyo na sa loob ng inyong katawan ay mayroong napakatiyak na biological clock. Ang orasan na ito ang siyang may hawak sa ating circadian rhythms. Hindi lang tulog ang kinokontrol nito, kundi pati na rin ang inyong gana sa pagkain, temperatura ng katawan, at paggawa ng hormones. At ang orasan na ito ay gustong-gusto ang pagiging predictable. Kapag natutulog at nagigising kayo araw-araw sa parehong oras, para ninyo na rin itong inaayos. Nagsisimula itong gumana ng maayos at walang anumang sablay. Ang inyong katawan ay maagang naghahanda para matulog sa pamamagitan ng paggawa ng melatonin. At sa umaga, naghahanda naman itong gumising sa pagtaas ng antas ng cortisol. Marami ang nag-iisip, buong linggo akong maagang gumising kaya babawi ako ng tulog sa weekend. Ngunit malaking pagkakamali ito. Para sa ating katawan, ito ay parang isang maikling paglipat sa ibang time zone. Nalilito ang sistema nito. Pagdating ng Lunes, mas lalong bumibigat ang paggising. Sikapin ninyong sundin ang inyong schedule kahit sa Sabado at Linggo. Hindi dapat lumampas sa 1 oras ang pagkakaiba sa oras ng inyong paggising. Maniwala kayo, ang simpleng gawin na ito ay kayang gumawa ng himala. Mas madali na kayong makakatulog at ang paggising sa umaga ay magiging masigla at natural. Pasasalamatan kayo ng inyong katawan. Ikalawang panuntunan, bumuo ng perpektong kwarto. Ang kwarto mo ay dapat maging tunay na kanlungan ng pahinga, hindi isang extension ng opisina o sinehan. Dapat maintindihan ng utak mo na ang espasyong ito ay para lamang sa pagpapapahinga. Kung nagtatrabaho ka sa kama gamit ang laptop o nanonood ng TV doon, nakakagawa ka ng maling koneksyon. Ang kama ay para lamang sa pagtulog at pagiging malapit sa iyong kapareha. At ngayon, alamin natin ang 3 haligi ng perpektong kwarto: kadiliman, katahimikan, at kalamigan. Simulan natin sa kadiliman. Ang ganap na dilim ay senyales sa utak na oras na para gumawa ng melatonin, ang hormone na responsable sa pagtulog. Mamuhunan sa makakapal na kortina or blinds na hindi pinapapasok ang liwanag mula sa labas. Takpan o itago sa dingding ang anumang umiilaw na indicator sa mga electronic devices. Ang eye mask ay isa ring magandang solusyon. Sunod ay ang katahimikan. Ang mga ingay sa paligid, kahit hindi ka nito ginigising ng tuluyan, ay nakakaistorbo sa malalim na bahagi ng iyong pagtulog. Kung naiistorbo ka ng ingay mula sa labas o ng hilik ng iyong kasama, huwag kang magatubiling gumamit ng earplugs. Ang ilan ay nakakatulong ang white noise generators para takpan ang biglaang ingay at panghuli ang kalamigan. Para sa masarap na tulog,
kailangan bumaba ng bahagya ang temperatura ng ating katawan. Ang ideal na temperatura sa kwarto ay humigit kumulang 18 to 20 degrees Celsius. Bago matulog, siguraduhin mong i-ventilate ang kwarto. Ang pagtulog sa malamig at sariwang hangin ay nagdudulot ng mas malalim at mas nakakapagpabuting pahinga. Ngayon, dumako na tayo sa ikatlong panuntunan. Ito ay tungkol sa ating hapunan at kung ano ang ating iniinom sa gabi. Marami ang nagkakamali sa pagkain ng mabigat na hapunan bago matulog. Ang mabibigat, mamantika o maanghang na pagkain ay labis na nakakapagod sa ating digestive system. Handa na sana ang iyong katawan para magpahinga. Pero pinapahirapan mo pa itong magtrabaho ng buong gabi upang tunawin ang kinain mo. Dahil dito, maaari kang makaranas ng discomfort, heartburn, at hindi ka makakaranas ng malalim at nakakapagpabagong tulog. Subukang gawing magaan ang huling kain mo at gawin ito ng 2 hanggang 3 oras bago ka matulog. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga inumin. Ang caffeine ay isang malinaw na kalaban ng tulog at hindi lang ito matatagpuan sa kape. Pati na rin sa matatapang na itim or berdeng tsa, soft drinks, at maging sa tsokolate ay may stimulant na ito. Mahalagang tandaan na matagal ang epekto ng caffeine. Ang bisa ng kape na ininom mo ng alas 4 ng hapon ay mararamdaman mo pa rin kahit alas 10 na ng gabi. Kaya mas mainam na iwasan na ang mga inuming may caffeine pagkatapos ng tanghalian. At ito pa ang isang popular na paniniwala. Nakakatulong daw ang isang baso ng alak para makatulog. Oo, nakakaramdam ka nga ng antok dahil sa alkohol. Pero ang kalidad ng tulog mo ay magiging napakababa. Binabago nito ang istruktura ng tulog, lalo na ang mahahalaga at malalim na bahagi nito. Dahil dito, maaari kang magising sa gitna ng gabi at pakiramdam mo ay pagod na pagod ka pa rin sa umaga. Kaya't mas mainam na iwasan ang alkohol sa gabi. Sa halip, uminom ka na lang ng isang tasang mainit na herbal tea gaya ng chamomile or mint. Ang ikaapat nating panuntunan ay simple lang, gumalaw sa araw para mahimbing ang tulog sa gabi. Ano ang koneksyon? Tanong ninyo. Direktang direkta. Ang regular na pisikal na aktibidad ay isa sa pinakamabisang natural na solusyon sa hirap sa pagtulog. Nakakatulong ito para masunog ang sobrang enerhiya. Binababa din nito ang level ng stress hormones na madalas humahadlang sa atin para makapagpahinga at makatulog. Higit pa rito, ang katamtamang paggalaw sa araw ay nagpapataas ng bahagya sa temperatura ng katawan. At kapag dahan-dahan itong bumaba sa gabi, nagsisilbi itong malakas na senyalis sa utak. Oras na para matulog. Hindi kailangang maging isang Olympian. Ang araw-araw na kalahating oras na paglalakad ng may bilis, paglangoy, magaan na ehersisyo, o kahit aktibong paghahalaman, lahat ng ito ay epektibo. Ang mahalaga ay ang pagiging regular. Ngunit may isang napakahalagang punto, ang oras. Iwasan ang matinding pag-ehersisyo 2 o 3 oras bago matulog. Ang ganitong aktibidad sa kabaligtaran ay nagpapasigla. Pinapabilis nito ang tibok ng puso at pinapataas ang temperatura ng katawan. Sa halip na mag-relax, nagiging alerto ang iyong katawan. Kaya tandaan, ang kaaya-ayaang pagod mula sa paggalaw sa araw ay ang pinakamahusay na katuwang para sa malalim na pagtulog sa gabi. Sa kasalukuyan nating digital na panahon, mas nagiging mahalaga ang ikalimang patakaran, ang magpahinga mula sa mga screen. Ang mga smartphone, tablet, computer at telebisyon ay naglalabas ng tinatawag na blue light. Sa umaga, kapaki-pakinabang pa nga ang liwanag na ito dahil nakakatulong ito upang maging gising at aktibo tayo. Ngunit sa gabi, ito ay nagiging ating kaaway. Nililin lang ng blue light ang ating utak.
Pinipigilan nito ang paggawa ng melatonin, ang hormone na responsable sa pagtulog. Dahil dito, iniisip ng utak na araw pa at hindi ito nagbibigay ng sinyalis sa katawan na maghanda sa pagtulog. Sa huli, kahit pakiramdam mo'y pagod na pagod ka, mahirap pa ring makatulog. Kaya, gawin mong ugali ang magpatupad ng digital curfew. Subukang itabi ang lahat ng gadget kahit 1 oras bago matulog. Ano ang pwedeng gawin sa panahong ito? Bumalik sa mga nakasanayan at simpleng aktibidad. Magbasa ng pisikal na libro. Piliin ang mga nakaka-relax basahin, hindi yung mga nakakapanabik na thriller. Makinig sa nakakapagpakalmang musika o audiobook. O kaya, makipag-usap lang sa mga mahal sa buhay. Ang simpleng pagbabagong ito sa iyong gabi-gabing rutina ay malaki ang maitutulong upang mapabuti ang bilis ng pagtulog mo at kalidad ng iyong pahinga. Bigyan mo ang iyong utak ng senyales na tapos na ang araw at oras na para magpahinga, hindi para magproseso ng bagong impormasyon mula sa maliwanag na screen. Ang ika-6 na panuntunan ay nakatuon sa pagbuo ng sarili mong mga ritual sa pagre-relax. Madalas, ang araw natin ay puno ng stress, mga gawain, at alalahanin. Hindi mo pwedeng basta na lang patayin ang daloy ng iniisip tulad ng ilaw sa kwarto at makatulog agad. Kailangan nating tulungan ang utak na dahan-dahang lumipat mula sa pagiging gising at aktibo patungo sa mapayapa at kalmadong pagpapahinga. At para rito, napakabisa ang mga ritual sa gabi. Ano-ano ang mga ito? Ano mang nagbibigay sa iyo ng kapayapaan at pagre-relax. Para sa isa, ito ay mainit na paliligo na may essential oils tulad ng lavender. Nagpaparelax ang tubig sa mga kalamnan at ang kasunod na bahagyang pagbaba ng temperatura ng katawan ay nakakatulong para madaling makatulog. Para naman sa iba, tahimik na pagbabasa ng libro sa mahinang ilaw. Mabisa rin ang mga teknik sa pagre-relax. Halimbawa, ang malalim na paghinga gamit ang tiyan. Dahan-dahang paglanghap sa ilong, pagpigil ng hininga ng ilang segundo, at dahan-dahang pagbuga sa bibig. Nakakatulong ito upang pabagalin ang tibok ng puso at pakalmahin ang nervous system. Maaari ding subukan ang magaang pag-uunat o meditasyon. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging regular ng mga gawaing ito. Kapag gabi-gabi mong inuulit ang parehong pagkakasunod-sunod ng mga nakaka-relax na gawain, nasasanay ang iyong utak dito. Nakakakuha ng senyalis ang iyong utak. Ah, nagawa na natin ito. Ibig sabihin, oras na para matulog. Nakakatulong ito para makapag-shift ka at makapaghanda para sa isang malalim at mahimbing na pagtulog. Hanapin ang talagang gumagana para sa iyo at gawin itong isang kapaki-pakinabang na gawi. Ang ika-7 tuntunin ay tungkol sa pagtulog sa araw. Dito, mahalagang mahanap ang tamang balance upang hindi maapektuhan ang iyong pagtulog sa gabi. Sa pagtanda, natural lamang na maramdaman ang kagustuang umidlip sa araw. Ang maikling pag-idlip na ito, na kilala bilang power nap, ay lubhang kapaki-pakinabang. Nakakatulong ito upang i-reset ang utak, mapahusay ang konsentrasyon, at mapagaan ang pakiramdam. Ang ideal na tagal ng ganitong pag-idlip ay 20 hanggang 30 minuto. Sapat ito para makabawi ng lakas nang hindi pa tuluyang pumapasok sa malalim na yugto ng pagtulog. Pagkatapos ng maikling pag-idlip na ito, gigising kang sariwa at masigla. Ngunit kung ang pag-idlip ay magiging masyadong mahaba, higit sa 1 oras, o gagawin ng masyadong hapon, paglagpas ng alas 3 o alas 4, maaari itong makasama sa iyo. Ang ganitong klase ng pagtulog ay nagnanakaw sa iyong pangangailangan sa tulog sa gabi. Pagsapit ng gabi, hindi ka naaantukin, magpapabalik-balik ka sa kama, hirap makatulog, at tuluyan mong masisira ang iyong siklo ng pagtulog. Kaya,
Kung makaramdam ka ng matinding antok sa araw, bigyan ng sarili ng pagkakataong umidlip sandali. Mag-set ng alarm para siguraduhin na hindi ka lalampas ng kalahating oras sa pag-idlip at sikaping gawin ito bago magtanghali. Sa ganitong paraan, makakakuha ka ng panibagong sigla nang hindi naaapektuhan ang iyong pangunahing siklo ng pagtulog at paggising sa gabi. At panghuli, narito ang ikawalo at napakahalagang paalala. Huwag kang magdalawang isip na magpatingin sa doktor. Kung nasubukan mo na ang lahat ng payo na isaayos ang iyong schedule at nakagawa na ng perpektong kapaligiran para sa pagtulog, ngunit patuloy ka pa ring ginagambala ng insomnia, malaking dahilan yan para kumonsulta sa isang espesyalista. Ang talamak na problema sa pagtulog ay hindi lang basta abala o istorbo. Maaari itong tanda ng mas seryosong karamdaman. Halimbawa, ang palagiang paggising sa kalagitnaan ng gabi ay posibleng may kaugnayan sa obstructive sleep apnea, OSA, kung saan panandaliang humihinto ang iyong paghinga habang ikaw ay natutulog, o sa restless leg syndrome, RLS, na nagdudulot ng matinding pagnanais na igalaw ang iyong mga binti. Bukod pa rito, ang insomnia ay maaari ring maging senyales ng problema sa puso, sa thyroid gland, o maging ng depresyon. Hindi mo kailangang mag-self-medicate o uminom ng pampatulog ng walang reseta o gabay ng doktor. Tanging isang sleep specialist, somnologist, o ang iyong family doctor lamang ang makakagawa ng tamang pagsusuri at matukoy ang pinag-uugatan ng iyong mga problema sa pagtulog. Siya ang makapagbibigay ng angkop na paggamot na hindi lang magtatago sa mga sintomas, kundi didiretso sa mismong ugat ng problema. Tandaan na ang pagbibigay pansin sa iyong pagtulog ay isang mahalagang bahagi ng pangangalaga sa iyong kalusugan sa kabuuan. Huwag balewalain ang mga babala o sinyales na ipinahihiwatig ng iyong katawan. Ngayon, bungguin natin ang isang malawakang maling paniniwala. Para sa marami, ang pampatulog ang tanging lunas daw sa insomnia. Inumin lang daw ang tableta at dire-diretso na ang tulog mo hanggang umaga. Nakakatukso pakinggan, hindi ba? Pero ang totoo, hindi ganoon kadali ang lahat. Oo, may mga pagkakataon na maaaring magreseta ang doktor ng pampatulog. Panandalian lamang, lalo na kung may matinding stress o jet lag. Nakakatulong naman talaga ang mga ito para pansamantalang bumalik sa ayos ang tulog. Gayunpaman, ang matagal at walang patnubay na paggamit ng pampatulog ay mas maraming masamang epekto kaysa sa mabuti. Una, marami sa mga ito ay nakakadulot ng pagkadepende o adiksyon. Sa pagtagal, kakailanganin mo ng mas malaking dosis para maramdaman pa rin ang parehong bisa. At kapag tinangka mong itigil ang paggamit, maaari kang makaranas ng withdrawal syndrome kung saan babalik ang insomnia ng mas matindi. Pangalawa, hindi kasing natural ang tulog na idinudulot ng mga tabletang ito. Maaaring hindi ito kasing lalim o kasing refreshing ng natural na pagtulog. Kaya kahit 8 oras ka raw natulog, paggising mo sa umaga, pakiramdam mo ay pagod ka pa rin. Bukod pa riyan, marami ring side effects ang mga gamot na ito, tulad ng pagkaantok sa araw, pagkahilo, at hirap sa pagbalanse. Kaya tandaan, ang pampatulog ay hindi tunay na solusyon, kundi isang pansamantalang saklay lang. Ang totoong lunas ay ang pagtutok sa tamang sleep hygiene at ang pagtukoy at pagtugon sa mga ugat ng insomnia na siyang tatalakayin natin ngayon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang inyong higaan. Madalas nating nakakalimutan na ang kutsyon at unan natin ay napakahalaga para sa magandang kalidad ng tulog. Isipin ninyo, halos 1/4 ng inyong buhay ay ginugugol niyo sa higaan. Kung luma na ang inyong kutsyon, lubog na, at may mga lumalabas ng spring,
hindi na nito kayang magbigay ng tamang suporta sa inyong gulugod. Sa halip na makapag-relax, ang mga kalamnan nyo ay nananatiling tense buong gabi dahil pilit nilang binabalanse ang hindi komportabling posisyon. Kaya naman, masakit ang likod, leeg, at balakang nyo pagising at paulit-ulit kayong nagpapalit-palit ng posisyon sa paghahanap ng komportabling posisyon. Ang isang magandang kutsyon ay dapat sapat ang tigas upang suportahan ang natural na kurbada ng inyong gulugod, ngunit dapat din itong komportable. Walang perpektong kutson na babagay sa lahat. Ang pagpili ay depende sa inyong timbang, paboritong posisyon sa pagtulog, at personal na kagustuhan. Pero kung higit 70 sa taon na ang inyong kutson at gigising kayo ng masakit ang katawan, malinaw na senyales ito na kailangan na itong palitan. Ganito rin ang kaso pagdating sa unan. Ang pangunahing layunin nito ay suportahan ang inyong leeg upang ito ay maging kapantay ng inyong gulugod. Ang sobrang taas o sobrang baba na unan ay lumilikha ng tensyon sa leeg. Hindi lang ito nagiging sanhi ng pananakit, kundi pati na rin ng matinding sakit ng ulo. Ang unan ay inirerekomendang palitan tuwing asta tuwali sa duwing taon. Ang pamumuhunan sa magandang kalidad ng kutson at unan ay direktang pamumuhunan sa inyong kalusugan at kaginhawaan. Ang susunod na mahalagang usapin ay ang pagkontrol sa stress. Ang stress at tulog ay parang dalawang magkaaway na hindi kailanman magkasundo ng payapa. Kapag tayo ay na-stress, ang ating katawan ay naglalabas ng hormone na cortisol. Tinatawag din itong hormone ng pagkaalerto. Pinakikilos nito ang ating buong lakas at inihahanda tayo para sa reaksyong laban o takbo, fight or flight. Napakikinabangan ito kung kailangan mong lumigtas sa panganib. Pero kapag nakahiga ka na sa kama at ang isip mo ay puno ng nakababahalang kaisipan tungkol sa mga problema, bayarin o kalusugan, ang mataas na antas ng cortisol ay simpleng pumipigil sa iyo na makatulog. Kaya, ang kakayahang mag-relax at bitiwan ang mga alalahanin sa araw ay mahalaga para sa mahimbing na tulog. Maghanap ng sariling paraan upang labanan ng stress. Para sa ilan, ang pagsusulat ng journal ay makakatulong. Subukan mong isulat sa papel bago matulog ang lahat ng gumugulo sa iyong isip. Ang simpleng paraang ito ay nakakatulong na maibaba ang mga alalahanin mula sa iyong isip. Sa iba naman, mabisang gumagana ang pagmumuni-muni, meditation, at mga breathing exercises na nabanggit na natin noon. Kahit 10-15 na minuto lamang ng tahimik na pagmumuni-muni ay makababawas ng malaki sa antas ng stress. Ang iyong libangan, maging ito man ay paggaganchilyo, pagpipinta, o pakikinig sa paboritong musika, ay isa ring epektibong panlaban sa stress. Ang pinakamahalaga ay mahanap ang paraan na tunay na makakatulong sa iyo na lumipat mula sa mode ng pagkabalisa patungo sa mode ng kapayapaan. Bago ka humiga sa kama, pagtuunan pa natin ng pansin ang temperatura sa ating kwarto. Sa tingin natin, maliit na detalye lang ito, pero napakalaki ng epekto nito sa kalidad ng ating tulog. Napakatalino ng ating katawan. Ang siklo ng ating pagtulog at paggising ay may malalim na kaugnayan sa thermoregulation o ang pagbabago ng temperatura ng ating katawan. Para madaling makatulog at maging mahimbing ang tulog, dapat bahagyang bumaba ang ating panloob na temperatura. Ang prosesong ito ay isa sa mga senyales sa utak na gabi na at kailangan ng magpahinga. Kung masyadong mainit sa kwarto, nahihirapan ang katawan na lumamig. Gumugugol ito ng karagdagang enerhiya para magpalamig, kaya pinapawisan ka at paikot-ikot sa pagtulog. Dahil dito, nagiging mababaw at putol-putol ang tulog mo. Maaari kang magising
dahil sa uhaw o dahil lang sa pakiramdam na hindi komportable. Pero masama rin kung masyadong malamig. Gumugugol din ang katawan ng enerhiya para magpainit, kaya maaaring manigas ang mga kalamnan at hindi ka lubos na makakapagpahinga. Maaari kang mapakuyakoy sa pagtulog na nakakasira rin sa kalidad nito. Kaya napakahalaga na mahanap ang tamang balanse. Karamihan sa mga eksperto sa pagtulog ay sumasang-ayon na ang perpektong temperatura para sa pagtulog ay nasa pagitan ng 18 hanggang 20 degrees Celsius. Bago matulog, siguraduhing magpahangin sa kwarto para pumasok ang sariwa at malamig na hangin. Kung mayroon kang air conditioner or climate control, gamitin ito para mapanatili ang komportabling temperatura sa buong gabi. Ang simpleng aksyon na ito ay makakatulong sa iyong katawan na tamang ihanda ang sarili para sa mahimbing at nakakagaling na pahinga. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ilaw, pero sa pagkakataong ito, ang ilaw sa umaga. Ang natural na sikat ng araw sa umaga ay isang napakalakas na paraan para i-adjust ang ating internal clock. Pagkagising mo pa lang, ang una mong dapat gawin ay lumapit sa bintana. Hawiin ang kurtina, buksan ang blinds, at hayaang pumasok ang pinakamaraming sikat ng araw sa iyong kwarto. Kung may pagkakataon, lumabas ka sa balkonahe o tumayo lang sa tapat ng bukas na bintana ng ilang minuto. Bakit ba ito napakahalaga? Ang maliwanag na ilaw sa umaga kapag tumama sa retina ng iyong mata ay nagpapadala ng malakas na signal sa utak. Umaga na, oras na para gumising. Ang signal na ito ay nagpapagana ng sunod-sunod na proseso. Una, bigla nitong pinipigilan ang produksyon ng melatonin, ang hormone na nagpapatulog. Ikalawa, pinasisigla nito ang paggawa ng serotonin at cortisol na tumutulong para maramdaman natin ang pagiging masigla at puno ng enerhiya. Pero ang pinaka-interesante rito, ang umagang dosis ng liwanag ay hindi lang nakakatulong para gumising ka, kundi para mas makatulog ka ng mahimbing sa gabi. Ang regular na pagkuha ng maliwanag na ilaw tuwing umaga ay nakakatulong para patatagin at ayusin ang iyong circadian rhythm o ang natural na siklo ng paggising at pagtulog ng iyong katawan. Ang iyong organismo ay nagsisimulang mas maunawaan kung kailan araw at kung kailan gabi. Sa gabi, kapag dumilim na, mas madali at mas napapanahon nitong sisimulan ang paggawa ng melatonin, inihahanda ka para sa pagtulog. Kaya, sa pagsalubong mo sa pagsikat ng araw, nagtatrabaho ka para sa mas mahimbing at masarap mong pagtulog sa gabi. Pag-usapan naman natin ang isa pang mahalagang punto, ang epekto ng gamot sa pagtulog. Maraming nakatatanda ang regular na umiinom ng iba't ibang gamot para mapanatili ang kanilang kalusugan. Pero hindi lahat ay naiisip na ang ilan sa mga ito ay may side effect na nakakaapekto sa kanilang tulog. Mahaba ang listahan ng mga ganitong klase ng gamot. Halimbawa, ang ilang gamot sa alta presyon, lalo na ang beta blockers, ay pwedeng magdulot ng insomnia or bangungot. Ang ilang antidepressant naman ay pwedeng makagulo sa tulog o kaya naman ay labis na makapagpaantok. Maging ang mga over-the-counter na gamot sa sipon at allergy na may pseudoephedrine ay stimulant at pwedeng makahadlang sa pagtulog. Ang mga diuretic o pampaihi kung iinumin sa gabi ay magpapagising sa iyo sa gitna ng dilim para umihi. Kaya, ano ang dapat gawin? Huwag na huwag mong ititigil ang gamot na inireseta ng doktor mo ng mag-isa. Maaari itong maging delikado sa iyong kalusugan. Ang tamang hakbang ay ang bukas na pag-uusap sa iyong attending physician o doktor. Kung napansin mong nagsimula o lumala ang problema mo sa pagtulog matapos uminom ng bagong gamot, siguraduhing ipaalam ito sa kanya. Maaaring ayusin ng doktor ang dosage, paguhin ang oras ng pag-inom, halimbawa
ilipat ang pampaihi sa umaga o humanap ng alternatibo na hindi gaanong makakaapekto sa iyong tulog. Mahalagang maging mapagmasid sa sarili mong katawan at huwag mag-atubiling pag-usapan ang lahat ng pinag-aalala mo sa iyong espesyalista. Pag-usapan natin kung ano ang kakulangan sa tulog at kung bakit ito naiipon. Marami ang nag-iisip, hindi bale, hindi ako nakatulog ng sapat ngayon, babawi na lang ako bukas. Sa kasamaang palad, hindi gumagana ang ating katawan na parang bank account kung saan madali lang bayaran ng utang. Isipin mo na bawat gabi ay kinukulangan ka ng 1 oras o 2 oras sa iyong kinakailangang tulog. Ang kakulangang ito ay hindi basta-basta nawawala. Nagpapatong-patong ito, nag-iipon, hanggang sa maging isang malaking utang sa tulog. At habang lumalaki ang utang na ito, mas nagiging seryoso ang mga kahihinatnan. Sa simula, mapapansin mo ito sa pamamagitan ng pagiging antukin sa araw, pagiging iritable, at hirap sa pagtuon ng pansin. Mas mahihirapan kang matandaan ang bagong impormasyon at gumawa ng matalinong desisyon. Bumabagal din ang iyong reaksyon na lubhang mapanganib, lalo na kung nagmamaneho ka. Ngunit kung ang kakulangan sa tulog ay magiging talamak, mas magiging seryoso pa ang mga epekto nito. Hihina ang iyong immune system, mas madalas kang magkasipon o magkaroon ng trangkaso. Maaapektuhan din ang iyong metabolismo na maaaring magresulta sa pagtaba at pagtaas ng panganib na magkaroon ng diabetes. Tataas din ang iyong presyo ng dugo na nagbibigay ng karagdagang pasanin sa iyong puso at mga ugat. Kaya naman, dapat seryosohin natin ang pagtulog. Hindi ito nasayang na oras, kundi isang napakahalagang proseso para sa ating kalusugan at buhay. Ang pagsubok na magtipid sa tulog ay parang pagtitipid sa dekalidad na gasolina para sa isang mamahaling kotse. Maaga o huli, ito ay magreresulta sa pagkasira. Pahalagahan ang iyong tulog at siguraduhin na nakakakuha ka ng sapat nito bawat gabi. At heto ang isang katotohanan na dapat maging isang malakas na motibasyon upang sundin ang lahat ng patakaran. Ang sapat at dekalidad na tulog ay literal na nagpapabagal sa proseso ng pagtanda. Marami ang gumagastos ng malaking pera para sa mga anti-aging creams at treatment, ngunit nakakalimutan ang pinakamabisang at libreng eliksir ng kabataan na abot kamay ng bawat isa sa atin. Sa mga oras ng malalim na tulog, nangyayari sa ating katawan ang pinakamahalagang proseso ng pagpapanumbalik at pagpapanibago. Sa panahong ito, nagiging aktibo ang produksyon ng growth hormone na sa mga matatanda ay hindi na para sa paglaki, kundi para sa pagpapanibago ng mga selula. Nakakatulong ito sa pagpapanumbalik ng mga nasirang tisyu, pagpapalakas ng buto at kalamnan. Nangyayari ang pagkukumpuni sa antas ng selula sa buong katawan. Ang balat ay hindi rin nagpapahuli. Sa gabi, lumalakas ang produksyon ng collagen, isang protina na responsable sa pagiging matatag at elastiko ng ating balat. Bumabuti ang sirkulasyon ng dugo, mas maraming oxygen at sustansya ang nakukuha ng mga selula ng balat. Ito ang dahilan kung bakit pagkatapos ng isang mahusay na tulog sa gabi, mukha tayong mas sariwa at mas bata. Ang matagalang kakulangan sa tulog, sa kabilang banda, ay nagdudulot ng mapurol na kutis, pagkakaroon ng maitim na bilog sa ilalim ng mata, at pinapabilis ang pagbuo ng mga kunot. Ngunit ang pagtanda ay hindi lang tungkol sa panlabas na anyo. Malaki rin ang ginagampanan ng malalim na tulog para sa kalusugan ng utak. Habang natutulog, nililinis ang utak mula sa mga nakalalasong protina na naipon sa buong araw. Ang pag-ipon ng mga substance na ito ay iniuugnay sa panganib ng pagbuo ng mga neurodegenerative disease
na may kaugnayan sa edad. Kaya sa pag-aalaga mo sa iyong tulog, inaalagaan mo rin ang iyong kabataan, panlabas man o panloob. Pag-usapan pa natin ng mas malalim ang kahalagahan ng katahimikan kahit pa pakiramdam mo ay hindi ka naman naiistorbo ng ingay. Maraming nagsasabi, ang himbing ng tulog ko, kahit paputukin pa ang kanyon sa tabi ko, hindi ako magigising. Pero ipinapakita ng mga pag-aaral na kahit hindi ka magising sa mga ingay sa paligid, tumutugon pa rin dito ang iyong utak. Anumang ingay, tulad ng dumada ang sasakyan, tahol ng aso, o malakas na usapan sa kabilang dingding, ay binibigyang kahulugan ng utak bilang isang posibleng senyales ng panganib. Kahit sa pagtulog, patuloy na sinusuri ng utak ang kapaligiran. Kapag may narinig itong matalas na ingay, nagdudulot ito ng mga maliit na paggising o micro-awakening. Maaaring hindi mo ito namamalayan. Hindi ka nagdidilat ng mata at hindi mo rin ito naaalala pagkagising sa umaga. Pero ang mga maikling paggising na ito ay nakakasira sa estruktura ng iyong pagtulog. Inilalabas ka nito mula sa malalim at nakapagpapabagong lakas na mga yugto ng pagtulog patungo sa mas mababaw na yugto. Bilang resulta, kahit nakatulog ka ng 7 hanggang 8 oras, maaaring gumising ka na pakiramdam mo ay hindi ka pa rin nakapagpahinga. Ang iyong tulog ay fragmented o pira-piraso at hindi buo at hindi na kumpleto ng iyong katawan ang lahat ng kinakailangang yugto ng pagpapabawi. Kaya naman napakahalaga na lumikha ng isang tahimik na kapaligiran sa iyong silid-tulugan. Kung hindi naman kayang makamit ang ganap na katahimikan, gumamit ng earplugs. O kaya, subukan ng white noise, isang pari-parehong tunog, tulad ng mula sa umaandar na bentilador o isang app na nagtatakip sa mas matatalim at nakakagambalang ingay. Sa paglikha ng ginhawa sa tunog, bibigyan mo ang iyong utak ng pagkakataong makapagpahinga ng tunay at malalim. At narito ang aming huling, ngunit napakahalagang praktikal na payo. Huwag manatili sa kama kung hindi ka makatulog. Siguradong pamilyar sa marami ang sitwasyong ito. Nakahiga ka na, pero ayaw pang dumating ng antok. Nagsisimula kang magpaikot-ikot, tumitingin sa orasan, at kinukwenta kung ilang oras na lang ang natitira bago ka bumangon. Habang mas pinipilit mong makatulog, mas tumitindi ang pagkabalisa at lalong nawawala ang antok. Ang problema ay kapag nanatili ka sa kama, nagsisimula kang bumuo ng masamang ugnayan. Nasasanay ang utak mo na ang kama ay hindi para sa pahinga, kundi para sa pag-aalala at pakikipaglaban sa insomnia. Kaya tandaan ang 20 minutong patakaran. Kung hindi ka makatulog sa loob ng oras na ito, huwag mong pahirapan ang sarili mo. Bumangon ka sa kama, lumipat sa ibang silid, gumawa ng isang bagay na kalmado at paulit-ulit, magbasa ng pisikal na libro sa mahinang ilaw, makinig sa nakakapagpakalmang musika. Ang pinakamahalaga, huwag hawakan ng iyong smartphone at huwag buksan ng TV. Ang maliwanag na ilaw at aktibong impormasyon ay lalo lang magpapalala sa problema. Bumalik lang sa kama kapag naramdaman mo ulit ang tunay na antok, kapag nagsisimula ng magdikit ang mga mata mo. Ang pamamaraang ito ay nakakatulong putulin ang masamang siklo ng pagkabalisa at muling turuan ang iyong utak sa isang simpleng equation: kama, umaha, tulog. At eto na nga, ang malinaw na katotohanan. Ang pinakakamangha-mangha sa lahat ay kung paano ang lahat ng mga alituntuning ito ay magkakaugnay. Hindi ito magkakahiwalay na payo, kundi isang buong sistema na nagtutulungan. Ang pagbalewala sa isa ay maaaring magpawalang saysay sa lahat ng pagsisikap mo sa pagsunod sa iba. Sa totoo lang, ang kalidad ng tulog ay hindi lang basta pahinga. Ito ay isang aktibong puhunan
para sa iyong kalusugan, haba ng buhay, at sigla ng isip at katawan. At isang malaking aha moment ito kapag naunawaan mong gaano kalaki ang impluensya mo rito. Tinalakay natin ang 8 o higit pa mahahalagang alituntunin na makakatulong sa iyo para lubos na mapabuti ang iyong kalidad ng tulog. Tandaan, ang sapat at maayos na tulog ay hindi luho, kundi isang pangangailangan. Maraming salamat sa panonood. Kung nakatulong ang videong ito, paki-like at mag-subscribe sa aming channel. Ibahagi sa comments alin sa mga alituntuning ito ang pinaka nakagulat para sa iyo. O baka naman may sarili kang sikreto para sa mahimbing na tulog.